if ever lang nga kasi talaga na magpa-hospital ka, mag-pray ka na maging nasa mabuti kang kamay, tapos yung doktor ay Kristiyano, may takot sa Diyos, para talagang alagaan ka. Kasi di ba minsan may mga ganon din, yung bituka, pinagbuhol-buhol. Di ba? Totoo yun, may mga hindi marurunong na dapat buhay pa to, pero pinagbuhol-buhol. Di ba? Yung mga buhol-buhol. Talaga. Kaya may mga ganong kwento. Kaya kung halimbawa may mga ganon, basta don't panic agad. Huwag kayong magpapanik. Di ba? Mag-pray kayo. I-rebuke nyo muna. Ikaw, espiritu ng hindi paghinga, lumayas ka in Jesus' name. Rebuke mo. Tapos have faith na didinggin ka ng Panginoon, tapos matatanggal yung demonyong yon. Then yun nga, itong week, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sakto, yun nga, kila Andeng, kila Tita Emily, tapos Monday yun, no? Tapos kina Friday yan, kila Berna naman. Pero ang galing lang kasi parang ginawang paraan ni Lord yon para, alam niyo yung parang nung nagpo-funeral service kami, para kaming nagko-crusade, evangelistic crusade, kasi may mga ibang mga tao, andun yung mga kamag-anak nila, then praise God kasi nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Parang naisip ko nga, dapat, kumbaga parang syempre, hindi lang tayo ma-challenge, di ba? Pag kunwari sa funeral service, kung hanggat maaari, magkaroon tayo ng pagkakataon, di ba, na ma-sharean yung pamilya natin at mga kamag-anakan natin, ay, yun, kunin natin yung pagkakataon. Amen? Tapos, ito, sa lahat naman ng mga magulang natin dito, adult, tapos YA, kahit sa mga youth, siguro, matuto tayo sa mga, nangyayari sa mga buhay natin. Unang-una sa mga kabataan, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi lahat ng mga drinks na makikita nyo dyan, iinumin nyo, lalaklakin nyo. Diba? Kaya parang, halimbawa, may mga ganitong sitwasyon, may mga na-o-hospital, tapos babalitaan nyo UTI, alam nyo na ang mensahe sa inyo. Huwag na kayong magso-soft drinks. Diba? Ako tinanggal ko na nga yan, paunti-unti, pero tinatanggal ko talaga yan. Huwag na kayong mag-soft drinks, tapos hindi lahat ng mga milk tea na brand ay iinumin nyo. O, sa mga YA naman to. Diba? Hindi lahat laging dapat kape-kape tayo. Diba? Kailangan, you must maintain healthy lifestyle. Tsaka, sa mga adult naman po, hanggat maaari po talaga, iwas na tayo sa mga taba-taba, sa mga baboy-baboy. Ang kanin po natin, talagang medyo i-lessen po natin. Tapos, ako nung nakaraan, parang sabi ko nga sa inyo, di ba, pag ako nilalagnat, 3 days o kaya 1 week. Pero nung nakaraang nilagnat ako, 1 day na lang. Siguro nakatulong sa akin yung pag-exercise din. Dahil nga nag-exercise, parang lumalakas yung katawan ulit, di ba? Kaya siguro kung magbibigyan nyo ng pagkakataon, mag-exercise kayo, di ba? Kasi hanggat maaari, sana, wish ko lang, prayer ko sana, maabutan nating lahat yung rapture. Di ba? Hanggat maaari, parang yun ang dapat exit natin. Hanggat maaari, tawag doon, makita tayo ng Panginoon, healthy tayo. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, tigil mo na yung pagsa-soft drinks mo. Kaya kung halimbawa, kung ang trip nyo sa youth fellowship, panay soft drinks, magtubig muna kayo. Siguro, kung magsa-soft drinks kayo, siguro once a week, ganon. Di ba? Pastor, hindi naman to hard drink, soft drinks nga eh. Di ba? Parang minsan pinagmamalaki pa natin yon. Pero yon, kaya dapat, huwag niyong hayaan na singilin tayo ng mga katawan natin later on. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, alagaan mo yung sarili mo. Sabi mo kasi may malasakit ako sa'yo. Yeah. Okay? So, yun. And then, yun nga, basta, pag-pray pa din natin syempre yung mga kapatiran natin, sila Althea, sila Andrea, tsaka syempre sila Berna din, mga ganun. Tapos, yun nga, ang wish ko talaga, ang prayer ko, sinabi ko na yun sa prayer marathon nung nakaraan, habang kinakandak ko yung funeral service sa kanila, parang gusto kong magmakaawa sa inyo, na parang awa nyo na, pasimbahin nyo na yung mga mahal nyo sa buhay. Nung nakaraan din, parang sinabihan ko rin si Rachel, sabi ko, Shell, 60 na si nanay, kailangan pasimbahin mo na siya, kailangan mapasimba na natin siya. Kasi, alam nyo yun, parang, basta nung itong iedad na ako sa Wednesday ng 35, wag nyo na akong bigyan ng pantalon, ng long sleeve, ng
iPhone 18. Wag na kayong mag-abala ng mga pansit palabok, ng mga canton, tsaka spaghetti o Shanghai. Parinig ba yun? Yun nga. Basta, ang gusto ko talaga, parang ang wish ko ngayon, yung maligtas talaga yung pamilya nyo. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kapatid natin. Kaya prioritize them. Amen? Amen. Hanggat maaari, di ba? Kumbaga parang pag may gawain tayo, involve nyo sila. Tsaka, let the church be the church. Kasi hindi lang naman to church, di ba? Dapat daw, ang church, kapag hindi pa daw marunong magsimba yung pamilya nyo, dalhin nyo yung church sa kanila. Ikaw mismo ang maging church sa kanila. Nang sa gayon, ma-practice na sila para madali na lang silang pumunta dito sa physical church or building. Di ba? Naintindihan? Kasi nauna ka nang maging church sa kanila. Okay? Naintindihan? So, yun. Okay? Kaya, dako na tayo sa ating message. Lord, thank you for this food. In Jesus' name, amen. So, things that happen when you stop praying. Actually, dapat, ano bang tawag doon? Pang-prayer meeting yan. Pero kasi, talagang hindi ako tinatantanan ng mensahe na to. Kasi sakto din, nung nag-post si Ate Mer, ewan ko lang kung si Ate Mer nag-post noon, yung tungkol sa prayer marathon, na sinasabi doon yung tungkol sa sin ng prayerlessness. Alam niyo, makinig kayo maigi. Pwede naman akong magturo dito tungkol sa evangelism ulit, tungkol sa forgiveness ulit, tungkol ulit sa mga discipleship, sa stewardship, sa giving, at sa kung ano-ano pang wisdom na galing sa Panginoon. Pero alam nyo, kapag hindi kasi natin to ginawa, hindi natin in-apply ang pananalangin, mahihirapan tayo na i-apply lahat ng mga pinag-aralan natin. Yun pala ang rason. Kaya naman, bakit may mga tao na hirap i-apply itong mensahe na to? Di ba? Ako nakailan nga, yun ang pinag-usapan namin noong nakaraan ni Ate Mer. Nakailan naman tayong preaching, antitindi nga eh. Pinag-usapan nga natin yung mga demonyo eh, noong nakaraan eh. Bakit walang mga nangyayari, walang impact? Alam niyo kung bakit? Pinaalala sa amin, dapat may prayer kasi. Kaya anumang kinig mo ng Word of God, hindi ka naman nagpe-pray, hindi mo mai-apply yung Word of God na yan. Di ba? Makinig ka man ngayon tungkol sa boldness, sa pagiging matapang, di ba, na mag-share ng Word of God. Pagdating mo ng MNHS, hindi ka pa rin mag-share. Bakit? Kasi hindi ka nagpe-pray eh. Pero kapag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, tungkol sa boldness, tungkol sa authority, sabay sinamahan mo ng prayer, tingnan mo, magugulat kami, mababalitaan namin. Di ba? Si Gabi, hinahalughog ang lahat ng mat building. Lahat ng mga nasa mat building, siniran ng Word of God. Di ba? Lahat ng mga nasa mat building, nalaman yung alphabet of God's love. Di ba? Kaya ganon, kasi kaya tayo nahihirapan sa pag-apply ng salita ng Diyos dahil dyan. Noong nakaraan, honestly, may pinagpe-preach talaga ako. Sabi ko, preach ka, ganyan. Tawag doon, kahit sa OBS, ganon. Pastor, di ko talaga alam kung kaya ko pa. Sabi ko sa kanya, alam mo, paano mong makakaya? Prayer ulit. Kailangan bumalik tayo dyan. Alam nyo bakit hirap na hirap tayong makabalik minsan? Kunwari, hindi tayo nakakailang restoration, revival na ang mensahe ng pastor. Hindi pa rin tayo ma-revive at ma-restore kasi kulang tayo dito. Kaya ngayong umaga, ipapaalala ng Panginoon, ano ang nangyayari kapag tinamad kang mag-pray, tumigil kang mag-pray, o ayaw mo nang mag-pray. Ayan ang mga mangyayari. Kasi sabi nga dyan, ang prayer daw is a lifeline. Alam niyo ba yon? Sabi, praying is living. Yan. Pag nagpe-pray ka, nabubuhay ka daw. Especially when God is your Father. Sabi, we strengthen the relationship we have with God in the place of prayer. Tumitindi ang relasyon natin sa Diyos kapag nagpe-pray tayo. Sabi, we strengthen the relationship we have with God in the place of prayer, and we bond with our Heavenly Father in the place of prayer. Gusto mong makabanding si Lord? Yan, walang ibang paraan kundi ang manalangin. Okay? Kaya sabi, prayer is our connection with God. Our ever-open communication line to the King of Kings. Sabi, God gave us a lifetime of unrestricted access to come boldly before Him with no feeling of inferiority.
Bakit? Kasi sabi niya sa Hebrews 4:16, let us therefore come bold. Sabi niyo nga, come. Sabi niyo boldly. Sabi, to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Medyo hesitant pa nga ako na i-preach to kasi sabi ko, parang pang prayer meeting to eh. Pero dahil hindi nagpe-prayer meeting yung iba, hahabulin kayo ng message na to. Diba? Kaya sabi nga, enemy envies that relationship you have with God, and he will do all in his power to ensure you don't make use of it. Alam nyo ba yon na ang demonyo inggit sa'yo. Inggit sa inyo. Kasi you have all the benefits and the privileges of being a child of God. Diba? Nakakatakot ka sa Diyos, nakakalapit ka sa Kanya. Diba? Ngayon, ayaw na ayaw niyang ginagamit mo yung prayer na yan. Kaya hanggat maaari, gumagawa siya ng paraan para hindi ka mag-pray. Kaya dinidistract ka niya. Kaya wonder why, pag nag-YouTube at Facebook ka, gising na gising ka. Pag magsisimula ka ng mag-pray, inaantok ka na. Tama? Huwag kayong magkaila. Kasi bakit? Kahit ako ramdaman at naranasan ko yan. Kasi merong something. So, kapag nagpe-pray ka, it's a spiritual thing. Kaya kapag nananalangin ka, yung demonyo, gusto ka niya talagang i-distract. Di ba? Kung kailang fasting, biglang darating si Sai at may donut. Di ba? Ngayon, kung kailan ka magde-decide na isisik mo ang Panginoon, biglang may dadating na pansit ng sarap ng amoy. Sabi ko, kailan ba? Kaya yan ang hirap sa akin ng mga nakaraang buwan. Yun ang pinagsisisihan ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, sorry kung minsan yung fasting ko, yung covenant ko sa'yo, hindi ko nabubuo. Kaya nung last time talaga, kahit anong sabi siya, kain ka na. Hindi. Bubuuin ko to. Kasi minsan hindi ko nabubuo. 2 days lang minsan, o kaya one day lang. Bakit? Kasi may mga nang-aalok talaga eh. Diba? Exceedingly, abundantly, dumadating yung mga blessing. Pero dahil dinicide, hindi. Kayo na kumain yan. Diba? Bibigay ko to kay Lord. Mas importante ngayon si Lord kaysa sa pagkain. Kaya yun yung nangyari. Kasi minsan ganun, ginagamit ng demonyo yung social media, kahit pamilya nyo. Kung kailan ka magpe-pray, bigla ka uusap, anak, bili mo nga ako ng Q-Tex doon sa Everbilena. Diba? Talaga namang kung kailan ka pa nananalangin, doon pa Everbilena, ano ba yun? Ano ba yung nabanggit kong yun? Kung kailan ka mananalangin, doon ka pa uutusan. Diba? Kasi ganun po ang demonyo. Ayan. So, kaya dito, sabi, ano ba nangyayari kapag tumitigil tayo sa pananalangin? Okay? Kasi ginagamit tayo ni Mama. kaya alam ko, Everbilena. Okay, number 1, ito yung nangyayari kapag hindi tayo Sabi, when you stop praying, you start making poor choices in life. Yan, no? Pero sabi, prayer as focus on important matters of life, it helps make the right choices. So, kinokontra niya naman din agad. Na kapag daw hindi tayo nananalangin, ano nangyayari? Nagkakamali tayo sa mga pagpili natin. Sabi nga, may nabasa ako, kapag daw pupunta ka sa war, manalangin ka ng 2 beses. Pag mag-a-apply ka daw ng trabaho, mag-pray ka daw ng 3 beses. Pag magpapakasal ka o mag-aasawa, mag-pray ka daw ng hindi lang 10, maraming beses. Grabe, no? Kasi hindi nga daw biro ang pag-aasawa. Pero alam nyo, maraming mga nagkakamali kahit doon. Di ba? Remember yung kwento ni Robert Slardon sa God's General, na merong mga God's General ang bumagsak, ang hindi na natupad ang calling nila simply because, di ba, they chose the wrong one. Di ba? Mali yung napili nila. Di ba? Na magpapastor sila, gagawin nila yung calling ng Panginoon, sabay ang nakatuluyan, walang amor sa ministry. Ayaw sa ministry. Di ba? Kaya hindi nagmamatch. Di ba? Although ginawa na ng paraan yan ng maraming mga pastor na kapag ganun daw yun nangyari, tanggapin mo na yun. Pero nung panahon kasi nila, once na nagkamali sila, divorce agad. Di ba? Kaya doon na delikado. And minsan,
tayo din, nagkakamali tayo sa mga pagpili natin. Kaya nga may mga umuulit. Diba? Akala niya, engineer. Ay, hindi, psychology na lang pala. Ay, hindi, CS na lang pala. Diba? Hanggang sa nakaapat na, taon na, first year pa rin siya. Diba? Kasi nga, wrong choices. Hindi nagpe-pray. Diba? Sa pagtatrabaho din, di mo alam kung saan ka magtatrabaho. Nag-apply ka dito, yuko pala. Apply ka dito, yuko pala. Diba? Alam nyo ang kulang, yung pagpe-pray. Okay? Kailangan malaman mo talaga ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga ng Matthew 26:42, sabi, He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Diba? Mismong si Jesus, anak ng Diyos, nagtanong kay Lord, nagtanong sa Diyos Ama. Diba? Lord, iinumin ko ba to? Lord, pero let your will be done. Diba? Kasi si Lord mismo, ayaw niyang magkamali. Si Lord mismo, humuhugot siya ng kalakasan mula sa Diyos Ama. Kaya ano pa tayo? Diba? Mas kailangan natin ang Diyos. Sabi nga dyan, prayer helps you make choices in important matters of life. Kaya may pipiliin ka, manalangin ka muna. Diba? Si Pastor Odette, kahit mga pampaluto, detergent, tinatanong niya pa kay Lord. Diba? Kaya naman sana tayo din. Diba? Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din. Pangalawa, when you stop praying, you start hiding from God. Yan. Kapag hindi ka na nagpe-pray, ano nang ginagawa mo? Diba? Nagtatago ka na sa Diyos. Sabi, for things pertaining to God, do you develop cold feet? Spiritual things matter less? If yes, you have likely stopped praying. Kasi alam nyo, ang spiritual realm o ang spiritual na usapan, iba yan sa physical. Diba? Kapag sa spiritual kasi, the more na hindi mo to ginagawa, itong bagay na to, the more na hindi ka gaganahan. Diba? Unlike sa physical, kapag hindi ka kumain, hindi ka uminom, mas lalo kang magugutom. Mas lalo kang mauuhaw. Pero sa spiritual realm, iba. The more na nilalayuan mo yung prayer, the more na nawawalan ka ng gana. Kaya dapat, ang solusyon? Start ulit. Magsimula ka ulit. Do it again. Di ba? Pastor, gusto ko 10 points. 10 pointers. Ano ang dapat gawin para mabalik sa prayer? Wala. Do it again. Manalangin ka ulit. Di ba? Gawin mo ulit. Amen? Amen. Nasa isip lang natin madalas yung mga konsepto na ang hirap eh. Diba? Sabi nga daw ng isang quotation, diba? Hindi naman talaga malayo si Lord. Andyan siya. Kasama mo siya. Hindi ka niya iniiwan. Ikaw lang ang lumayo. Diba? Pero kapag naman bumalik ka, andyan agad siya. Amen? Amen. Sabi nga ng Genesis 3:8, when they heard the sound of God strolling in the garden in the evening breeze, the man and his wife hid in the trees of the garden, hid from God. Kaya yun, kapag kunwari hindi ka nananalangin, parang ikaw sila Ebat Adan, na mahihiya ka, magigilty ka. Sino sa inyo, hindi ako nakapag-prayer meeting, ayoko tuloy mag-tamburin. Diba? Nagigilty ka tuloy. Pero diba kapag nananalangin ka, meron kang confidence, lakas ng loob mo. Diba? Kahit sinong iningitian mo. Diba? Kahit anong pattern kaya mo. Naintindihan? Kasi you pray. Diba? Nananalangin ka kasi. Pangatlo, when you stop praying, you lack energy when it matters most. Kaya sino sa inyo ganyan? Yung itsurang ganyan, yung babae. Nagkaganyan kayo lately. Sabi dyan, we receive supernatural strength to do both the natural and supernatural when we pray. Sabi, before trying any other energy sources, pray first. Di ba? Kaya nga tayo, kapag daw hindi tayo nananalangin, ano daw ang mangyayari sa atin? Hinang-hina, lambot na lambot, pagod na pagod. Di ba? Pero when you pray kasi, nagiging strength mo si Lord. Doon mo masasabi, God is the strength of my heart and my portion forever. Di ba? Tapos nagkakaroon katuloy ng joy ulit. Kaya ngayon, nasasabi mo, the joy of the Lord is my strength. Di ba? Kaya ganyan yan. Kaya ako minsan, parang gusto ko sabihin sa mga hindi nagpe-pray, ang labo mo. Labo mo, pre. hindi ka marunong. Di ba? Parang ganon. Kasi minsan, nasa isip natin yon. Di ba? Halimbawa, sa mga nagtatrabaho o nag-aaral man,
Alam natin, prayer meeting ngayon, prayer marathon. Napag-aralan na natin na God is the strength. Di ba? Si Lord yung nagbibigay ng kalakasan. Di ba? Pero, ang sinasabi ng flesh mo, umuwi ka na lang, huwag ka nang humabol. Umuwi ka na lang, huwag ka na manalangin, pagod ka na. Pero hindi eh. Flesh mo ang nagsasabi nun. Isip mo ang nagsasabi nun. Pero ang sabi ng Bible, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and not be faint. Ang sabi dun, papanibaguhin niya yung lakas mo. Magkakaroon ka ng lakas ng isang agila. Kaya naman kapag naging agila ka na, hindi ka na manok. Di ba? Na ganun-ganun lang. Di ba? Kapag may bagyo, takot na takot, ganun-ganun lang. Pero ang agila, iba. Ano ang agila? Kapag may bagyo, Christine man yan o Marcy man yan, di ba? Nag-aano lang siya, nagsusor high lang siya dun sa bagyo. Inaangatan niya yung bagyo. Ito yung bagyo, ito yung agila. Di ba? Sabi niya, bagyo ka lang, di ba? Andito ako. Bakit? Kasi kapag nananalangin, ang bagyo na yon, yun ang mga problema sa buhay. Na kapag hindi ka nananalangin, anong mo? Di ba? Ano nangyayari sa'yo? Para kang manok. Tangay ka lang. Di ba? Wala kang kakayahang lumipad. Di ba? Pero kapag agila ka, kapag nananalangin ka, kahit ilang bagyo pa yan, magsama-sama pa sila. Yung bagyo na yan. Di ba? Kaya mong umakyat. Bakit? Kasi ikaw ay agila. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka manok. Hindi ka sisiw, ikaw ay agila. Minsan mukha lang, mukhang sisiw lang. Pero hindi ka talaga manok o sisiw. Agila ka. Amen? Kaya dapat palakasin mo sarili mo. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa pananalangin. Di ba? Kasi, halimbawa, nung OPM, si Carl kasi, kita ko talaga sa kanya, pagod na pagod siya. Talagang pagod na pagod siya nandun sa computer. Yan. Niyaya ko. Pray tayo, prayer partner tayo. Ganun yung prayer ko sa kanya. Maya-maya, sige, ikaw naman mag-pray. Ganun din, nahawa. Tapos pagsalang niya dyan ng OPM, talaga naman, naging 10 ang kamay. Ganyan. Tapos anong nangyari? Nagkaroon ng revival. Nahawa ang lahat. Bakit? Kasi nanalangin na. Lumakas na. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang nanghihina yan? Yan. Sabi mo, pray ka lang, pray ka. Diba? Sipin nyo ha. Kaya diba si Bishop, ganun ang testimony niya. Ako, I pray 3 times a day. Diba? I pray morning, I pray noon, I pray evening, night. Kaya kung ano yung mga pananakit na mga sangkap ng lupang katawan ko, nawawala. Diba talaga? Yung mga, in Jesus name, in Jesus name, ganun lang daw siya. Diba? Pero kita nyo naman, ang lakas pa nga niya, diba? And that is the secret. Nagpe-pray kasi siya. Okay? Ano ang nilalapitan ng mga kabataan ngayon? Asa na si Katingko? Asa na si Omega? Ang sakit ng balakang ko. Kabataan pa lang yan, ha? Diba? Pero kung halimbawang ang kabataan, matutong manalangin ngayon, di nyo kailangan si Katingko. Diba? Hindi nyo kailangan si Omega. Nawawala ang mga sakit at karamdaman. Amen? Although, ang sarap nga naman singhutin yan kasi pang-alternate niyan sa rugby noon. Hindi, joke lang. Pakunwa pa kayo. Hindi. Diba? Pero, ang magpapalakas talaga sa inyo ay walang iba kundi Lord. Amen? Si Lord. Diba? Para hindi kayo ganyan. Okay? Iyak ko na. Ako pero naintindihan ko naman talaga. Iba na ngayon, napasabi nga kami ni Mary nung ni Ate Mer, iba na nga ang mga kabataan ngayon. No? Talagang inaano kayo. Talagang inaano kayo ng mga gawain sa school. May project ha? May pasok pa tayo ng Sabado ha? Pumasok kayo ha? Daming ganyan. Sayaw kayo dito. Kanta kayo ha? Tumbling kayo dito. Daming pinapagawa. Diba? O ganun din sa working. OT kayo ha? Ganyan. Sabi ko, after talaga ng pandemic, 2020, ang mundo kala mo, may hinahabol. Diba? Yung parang gustong, kung makapagawa, kala mo AI, robot, diba? Kaya yan nga ang nakikita ko. Pag nakita kasi
pag nakita kasi yung ng mga kumpanya yung human frailty na napapagod din, baka yun na nga, paltan na nga ng robot yung mga worker. Di ba kasi talagang worker? Ayan, kasi talagang napapagod ang tao eh. Ang robot, ganyan-ganyan. Kaya, ayan, dun mo makikita na, malapit nang dumating si Lord. Pero, yun nga, kung ikaw naman tao, di ba, humugot ka ng kalakasan sa Diyos. Amen? Amen. Okay. Kaya sabi nga ng Luke 2:22 pala, 41 and 43, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt and prayed, and an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Kaya di ba ang lakas ni Jesus? Kung mapapansin nyo si Jesus, milya-milya ang nilakad. Di ba? Bago siya ipako sa krus, ang bigat-bigat ng krus. Panay palatay yon, panay pa sugat ang kanyang likod. Pero kinaya. Bakit? Kasi, bukod syempre sa nakikita niya kasi na yung kaharian niya nasa langit, plus paano, nananalangin kasi si Jesus. Kaya kung gusto mong kayanin ang lahat ng mga pinagdaraanan mo, pray ka. Okay? Amen. And then kaya sabi, prayer empowers us to do the extraordinary life. Then number 4, when you stop praying, obstacles start to get in your way. Sabi nga dyan, are things generally standing in your way? Do you get fresh obstacles each time you attempt the same thing? Maybe you have stopped praying. Ito nga yung mga, alam niyo yung bigla-biglaan na problema. Yan. Kapag daw hindi nagpe-pray, may mga ganyan. Kaya nung nakaraan may umiyak sa akin, Pastor, bagsak ako. Yeah. Diba? Parang naiiyak siya kasi ganyan. Nag-prepare pa naman po ako. Puyat po ako tapos hindi po inano yung ano ko po. Ganyan po. Ako naman, syempre na bag ako ganyan. Pero ang galing nung na-realize niya. Sabi niya, naisip ko tuloy, absent pa ako. Hindi ako nakapag-prayer meeting, tsaka nakapagsimba dahil doon. Kaya parang naisip niya, magmula ngayon, uunahin ko na si Lord. Diba? Kaya ganon. Mga pagkakataon, kapag hindi kasi tayo nagpe-pray, alam niyo yung sa ibang salita kasi, sa ibang term, alam niyo yung malas? Yung mga ganon, yung parang may mga dumadating na kamalasan na pinrepare mo naman, di ba? Inayos mo naman. Secure naman to ang alam mo. Pero biglang may problema. Di ba? Kasi pag hindi daw tayo nagpe-pray, dumadating yung mga ganon. Di ba? Halimbawa ngayon, yun nga yung pinasa ko sa GC, na yung problema sa GCash. Di ba? Yung parang, yung iba naiiyak na lang. Si Pokwang, di ba? Umiyak na lang talaga. 85,000 ko, ganyan-ganyan. Pero alam nyo, kapag nagpe-pray kasi ang tao, yun yung sinasabi ni Dr. Olocoya na hindi ka magiging kandidato ng mga ganon. Yung mga nagpe-faith confession, kaya may faith confession sa atin, di ba, na bad luck, I command you to go in Jesus' name. Catch fire. Di ba? Kasi may mga tinatawag na bad luck, yung parang sa ibang salita, yung malas, yung parang sa dami-dami ng mga tao, ako pa nawalan. Sa dami-dami ng mga tao, siya pa yung nasagasaan. Di ba? Kasi dapat nagpe-pray. Okay? Pero ito naman, yung iba naman, sa mga estudyante naman to ha, may mga nakakapasa naman. Di ba? May mga ang tataas pa nga, pero hindi nag-prayer meeting yan. Hindi nag-service yan. Ang tataas ng grades. Pero ito naman, makinig kayo maigi. Ang nangyayari naman sa kanila, napapabayaan nila yung kaluluwa nila. Kaya ang nangyayari, yabang. Diba? Dalawa kasi ang extreme niyan. May mga hindi uma-attend sa prayer meeting, sa service para gawin yung project, assignment. Diba? Ang ending, hindi pumapasa. Diba? Kasi pinaparealize ni Lord, anak, unahin mo ko. Meron namang iba, hindi uma-attend ng prayer meeting, hindi uma-attend ng service, aba pumasa naman. Yun naman kasi, ang tatalino kasi nun. Pero ang ending nun, ang yayabang. Bakit? Kasi sarili lang, ako ang magaling. Wala pang prayer yan. Pero ang verse nun, what shall profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? 'Di ba? Kainin mo yung grade mo. 'Di ba? Kung 'di ba, wala kang paki sa Diyos, mga 'di ba? To God be the glory, to God be the glory. Pero ang yabang na gano'n, 'di ba? To God, mga 'di ba? Kaya minsan may mga dalawang extreme 'yon. Pero dapat ang proper, inuna si Lord,
nag-aral ng mabuti, summa cum laude. Ayan, tapos, to God be the glory po, ganyan. Tapos palakpakan talaga. Kasi bakit? Alam ng mga tao, ito, inuna talaga nito si Lord. Tapos nag-aaral pa, hindi nangopya. Kaya deserve talaga niya. Yun talagang, kakaano. Pero ako, in fairness, dito naman sa atin, may mga matatalino, pero humble naman. May mga, yun talagang, gumagana ng mga katalinuhan, pero humble. Diba? Pero yun nga, kasi dapat, ang talino natin, hindi pinagmamayabang. I'm English. I'm excellent in Englishing. You don't. Diba? Parang ang yabang. Pero ayun nga, kumbaga parang, pero, di ba, pag mga, kunwari, basta, diba? Kaya sabi nga dito, however, sabi, next natin, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Ibig sabihin naman ito, kapag may mga obstacle, ang dapat na gawin, mag-pray. Okay? Kaya kapag minsan, pag may mga problema ka na alam mo, ang dala ganito, ganyan, kamalasan, pray ka. Okay? Rebuke mo. Okay? Panglima, when you stop praying, you lose freshness and go stale. Yan. Sabi nga, ang ibig sabihin ng stale, yung parang, ganyan, napay, na, ano tawag dyan sa Tagalog? Yan, yung may amag. Diba? Sabi, God's mercies, blessings, anointing, and other goodies are fresh for each day. It only makes sense that you go stale when you don't talk to Him that frequently. Yan. Kasi na dito gustong maging look fresh. Ayan, taas kamay. Yung parang hindi haggard, hindi stress. Yan. Ang sagot ay prayer. Diba? Ang sagot, pananalangin. Kasi kung gusto mo nga daw maging look fresh, kung gusto mo na maging maayos ang itsura, hindi haggard, pray daw. Actually, noon pa naman yan, noon pa yan, NHA pa lang, ganyan na yung aming kaisipan, na kapag nagpe-pray ka, nakaka-fresh. Diba? Kaya pagka, kami noon, pag nasa prayer marathon talaga, pag mga bango namin, uy, ang gaganda, ang popogi, nagliliwanag. Diba? Kasi nagiging fresh. Kasi bakit? Isipin niyo si Moses, naalala niya siya, nung nananalangin siya at na-encounter niya ang Diyos, ano nangyari? Nagliwanag, di ba? Uy, Moses! Di ba? Hindi nila makita. Kasi yung glory ng Panginoon, nahawa na kay Moses. And ganun ka din. Di ba? Kaya nga natutuwa ako kasi nakikita ko yung mga picture niyo noon. Di ba? Yung parang, uy, si Althea noon ang dugyot. Di ba? Pero ngayon, ang pretty na. Di ba? Ay, ito pala si Jess. Nung kasama niya pa si Ian, ay, parang neneng-nene na na taga-Kurokan, ganyan. Tapos mga sorry sa mga taga-Kurokan, ganyan. Term lang nila yon. Hindi ako yon, hindi ako. Term lang nung iba. Ayan, di ba? Parang, uy, ganyan. Di ba? Parang, pero ngayon, di ba? Glow up na. Di ba? Kasi bakit? Mga nagpe-pray na kasi. Amen? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Mukhang na bang fresh yan? O mukhang bilasa. Ayan. Ang sikreto para maging fresh ay prayer. Amen? Ito makinig. May kwento kasi si Jensen Franklin tungkol sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Ang sample niya, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Naalala niyo sila? Kasi dahil nagpe-pray sila, nilagay sila sa oven na malaki, di ba? Pero dahil nagpe-pray sila, sinamahan sila ng Diyos. Kaya kahit ilang beses pinainit yung malaking microwave na yon, oven, anong sabi sa Bible? Nung paglabas nila, hindi man lang daw sila nangamoy sunog. Amen? Alam nyo ang lesson doon? Kapag daw tayo nagpe-pray, meron man daw tayong mga pinagdadaan ng problema, pagsubok o suliranin sa buhay, pero pag nakita ka ng tao, parang wala. Diba? Parang hindi ka nakakaranas, alam mo yon, hindi ka nakakaranas na, yung parang, ng problema, ganyan, hindi ka ganon. Diba? Kaya, for example, ikaw, nakakaranas ka man ngayon ng pero halatang halata sa'yo, kaya nakaka-bless yung ganon. Sabi nga ni Bishop, mas nakaka-bless daw yung mga Kristiyano na may mga problema, pero pag tinignan mo, hindi halata. Ito, hindi halata na na 75,
Ngiti lang siya. Iba naman yun, syempre. Kailangan mag-ayos ka ng pag-aaral. Ito, parang hindi halatang binrake ng boyfriend, oh. Ito, hindi halatang may pinagdadaanan, oh. Yung hindi ka amoy sunog. Di ba? Kasi, di ba, nagpe-pray ka kasi. Nananalangin ka. Di ba? O wag lang kayo tumawa kasi totoo yung ganun. Di ba? Yung hindi ka amoy pinagdadaanan mo. Hindi ka amoy pagsubok. Hindi ka amoy suliranin. Hindi halata sa'yo. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi halata sa'yo. Yan. Diba? Kaya sana, diba? Parang, alam mo, AJ, pag nakikita kita, kala mo meron kang milyon. Diba? Mga ganon. Hindi halatang, diba? Rilin, pag nakikita, parang, hindi ka nagsa-soft drinks. Ang healthy, ang lusog-lusog. Dahil nga, pagka nakita ka ng tao, nabe-bless sila, di ba? Yung parang, buhay ang Diyos nito. Di ba? Parang Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nag-amoy sunog. Di ba? Amen? Hindi nag-amoy sunog. Okay. Next naman, when you stop praying, ano sabi? Kaya nga sabi ng Matthew 6:9, give us this day our daily bread. When you stop praying, you lose your spiritual hedge of protection. Kasi sabi, prayer provides a spiritual covering that protects you from the enemy. Sabi, this hedge also guarantees God's blessing to you. Ayan. Kaya nga dito, napakahalaga nito. Naalala niyo yung kwento ni Job? Na si Job kasi ang totoo, meron siyang hedge of protection, di ba? Ngayon, anong nangyari, medyo theology na kasi yun eh. Anong nangyari, inuna muna na mawala yung mga hayupan para wala na siyang i-offer na blood. Kasi alam niyo naman, di ba, when I see the blood, I will pass over, sabi ng Lord. Tapos kapag may blood, laging may protection. Kaya yun ang rason bakit inuna niya yung hayupan para wala nang isakripisyo si Job, isacrifice, i-offer. Then, dun na nahila yung hedge of protection. Kaya ang nangyari, naging open na si Job sa attack ng mga kaaway pa. Kaya to make the long story short, naging sunod-sunod yung atake kay Job. Parang kumbaga onslaught kung tawagin. Pag sinabing onslaught, yung sabay-sabay inatake. Yung parang inambush. Diba? Yung bida. Parang ganon. Kaya nakaranas na ba kayo ng ganon? Yung parang, bakit ganito? Ba't sunod-sunod naman yung problema? Diba? Bakit? Kasi pwedeng nakaligtaan mo na mag-pray. 'Di ba? Sabi, parang may onslaught. 'Di ba? Kaya sabi nga, ang prayer daw natin sa spiritual realm, kapag nananalangin tayo, yan daw ang system of defense natin. Walls of defense. Na kapag nananalangin tayo, tumitindi, kumakapal yung walls of defense natin laban sa mga demonyo. Kaya yung demonyo, hindi tuloy makalapit sa'yo. Kaya pansinin niyo, 'di ba, sa kwento ng Israel, anong ginagawa nila? Once na, kunwari, in-establish nila o gusto nilang patatagin itong city nila, anong ginagawa nila? Pader. Diba? Kasi nang sa gayon, maging safe sila against the enemy. Diba? So, ganun din tayo sa spiritual na buhay natin. Paano nating papatatagin ang ating pader ng walls of defense natin? By prayer. Amen? Ito, wag niyo na naman tong gamitin laban sa akin, ha? Sino ang naglaro dito ng Plant vs. Zombies noon? Yan, ako kasi naglaro ako noon. Plant vs. Zombies. Favorite ko yun. Di ba, naalala niyo yung song, gumagana yung zombies, tapos kakainin niya yung plants. Ngayon, ikaw, bilang bida, anong dapat mong gawin? Kailangan magkaroon ka ng battle strategy. Di ba? Ilagay mo na si sunflower para may araw ka. Ayan, isang hilerang ganon para may supply kang araw. Ngayon, habang wala pang yung hindi pa na-unlock yung iba, ano naman ilalagay mo? Yung green peas, di ba? Yung ganon. Tapos yung mga fourth line or fifth line mo, mga walnut na, di ba? Yung mga walnut na isa-isa. Tapos may walnut pa nga doon na unlucky, di ba? Ngayon, kailangan hindi ka mawala ng walnut. Bakit? Kasi ang zombie, dire-diretso. Pag naubos na yung unang walnut mo, dapat meron pang kasunod. Kaya nga natapos ko yun, nanalo ako doon. Kasi alam ko yung strategy. Di ba?
Kaya naman dapat ganun din daw tayo sa spiritual realm. 'Di ba? Na alam natin na ang demonyo may strategy siya. Kaya dapat alam mo. 'Di ba? Kaya nga ako naisip ko, wala pala, yun yung sinabi ko nakaraan sa prayer meeting na I apologize kung minsang nawala yung prayer marathon ng isang buwan. And I tell you honestly, nung nawala ang prayer marathon ng isang buwan, hindi naging maganda ang mga nangyari. Talagang basta nagka-discourage dyan, mga nanghina yung mga tao. 'Di ba? Kasi yun ang natin walls of defense natin Kaya kahit sa ayaw nyo at sa gusto, binalik natin Thursday. 'Di ba? Kasi doon tayo nag-i-intercede, doon tayo nagpe-pray. The reason why ang CCF may ganun pa rin, every Thursday din meron silang prayer warrior. Kasi yun ang walls of defense nila. Ang Victory, pag tinanong nyo si Lenny Lin, yung isa kong kaklase na naging sponsor, lagi rin siyang nasa Thursday nila. Prayer marathon din yun, prayer warrior. Bakit? Kasi yun ang walls of defense ng Victory. Tayo, 'di ba? Dapat malaman natin na yun pala ang walls of defense natin. Kaya every time na pumupunta ka sa prayer marathon, walang inspiration, walang motivation, pero hindi mo alam in the spiritual realm, nagdadagdag ka ng mga hollow blocks. 'Di ba? Laban dun sa mga demonyo para hindi malapitan pamilya mo. 'Di ba? Kaya yung sa It's Supernatural, ang term naman nila diyan, bulletproofing your family or demon-proofing your family. By By praying. Naintindihan? Naunawaan? Amen? Kaya dapat nananalangin tayo kasi bakit? Walang sayang. 'Di ba? Oo, okay naman yung prayer of emergency. Yung mananalangin ka kasi may emergency. Pero iba ang konsepto ni Daniel. Si Daniel, hindi lang siya nananalangin because of emergency. Nananalangin siya palagi. Kaya nung nagkaroon ng emergency, hindi nagpanic si Daniel. Hindi siya nag-backslide. Alam niya kung ano yung gagawin. Naintindihan? Kaya ikaw din, ganun ka din. Huwag kang titigil sa pananalangin nang sa gayon, kung may gawin man ng demonyo, alam mo kung ano yung gagawin. Hindi ka aatakihin, hindi ka, kung ano-ano mangyayari sa'yo, di ba? Kalmado ka lang. Bakit? Kasi alam mo kung ano yung gagawin. O, naintindihan niyo? Amen? O, naalala niyo rin si Jesus. Hindi pa bumabagyo, walang bagyo, walang problema, nananalangin. Di ba? Ang mga disciple, nung bagyo, si Jesus tulog, ang ganito pala, si Jesus nananalangin, mga disciple, tulog. Diba? Kaya naman, nung nagkaroon ng bagyo, sino yung, lulubog tayo! Yung mga disciple. Sino yung tulog? Si Jesus. Sipin niyo yung ganon. Diba? Sipin niyo, bagyo, tinulugan. Walang ibang makakagawa nun, kundi si Lord lang. Diba? Tayo, diba? Hawakan niyo yung puno, hawakan niyo yung bubong, hawakan niyo. Diba? Nag-aalala ka na. Diba? Pero alam niyo si Jesus, ang bagyo, tinutulugan niya lang. Amen? Kasi pinanalangin niya na yan. Diba? Nung sinabi niya sa mga disciple niya na magko-cross tayo, tatawid tayo, diba? Yun talaga ang mangyayari, makakatawid sila. Okay? Naintindihan? Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-pray ka na. Okay. And yun. And sunod naman ay, sabi nga, Job 1:10, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? Pangpito, when you stop praying, use inspiration and excellence and start making errors. Kasi ang nagbibigay ng excellent spirit, walang iba kundi ang prayer, si Lord. Kaya si Daniel, nakakapag-interpret siya ng mga dreams dahil kay Lord, sa inspiration. Diba? Kapag nananalangin ka, you know what to do and you know what to say. Kaya kapag may circumstansya, sitwasyon, hindi ka aligaga. Diba? Kaya pansinin nyo si Jesus, basahin nyo kasi yung gospel, basahin nyo talaga. Makikita nyo ba sa gospel at si Jesus ay nag-aligaga at pumunta sa Capernaum. Diba? Wala. Diba? He never early, he never late. Si Jesus kalmado lahat, lagi. Bakit? Kasi nananalangin siya. Okay? Kaya minsan, kapag hindi mo alam ang gagawin, manalangin ka. Okay? Number 8, when you stop praying, you start to lose spiritual ground. Sabi, prayer feeds the spirit man, and when you don't pray, the flesh wins over the spirit, and you become carnal. Ito, warning to sa mga hindi nagpe-pray. Kasi ang mga hindi nagpe-pray kasi ng mga Kristiyano, hindi talaga lalalim. Hindi talaga lalapit sa Diyos. Hindi magiging spiritual.
Pero kapag nananalangin tayo, we become spiritual. Tumatatag tayo sa Diyos. Kaya sino ang mga matatatag na Kristiyano? Yung marunong mag-pray. Kaya nga sa BBS, gusto ko yun ang target ko eh. Gusto ko bawat isa sa kanila marunong manalangin. Nasabi ko na yan sa prayer meeting tsaka sa prayer marathon. May kasabihang ganon, di ba? Huwag mong bigyan lang ng isda ang mga tao para tulungan lang sila. Ang gawin mo sa kanila, turuan mo silang mangisda para may ikapamuhay sila. And ganun din sa pagiging pastor. Huwag ko lang kayong ipagpe-pray. Kasi alam nyo, pag pinag-pray ko si Mel Jan, si Alex, si Gab, magbe-benefit naman talaga sila eh. Pero kung gusto nila ng limitless and endless possibilities sa buhay nila, dapat sila mismo matuto silang mag-pray. Naintindihan? Parang sa pangingisda. Dapat matuto kayo na lumaban. Kasi alam nyo, pag nabasa nyo yung mga book ni John Ramirez, hindi nyo pa nababasa yun, pero may mga pagkakataon pala ang isang Kristiyano, humahantong siya sa punto na nagkakaroon siya ng one-to-one with the devil. Ngayon, kapag nakipagharap ka sa demonyo, ang tanong, mananalo ka, matatalo. Di ba? Kaya dapat manalo ka. Pag nakaharap mo yung demonyo, dapat alam mo kung anong gagawin. Di ba? Kaya dapat mag-pray ka. Hindi ganon. Dapat matuto ang mag-rebuke. Matuto ka sa mga spiritual na bagay. Amen? Amen. Hindi yung kunwari, may naramdaman ka. 2:00 ng madaling araw o 1:00. Pastor, tiriring. Walang sumasagot. Pastor, pag-pray mo ako, tiriring. May tiriring. Di ba? Dapat ikaw mismo marunong ka. Di ba? Hindi, kunwari, ang school mo na sa ano pa, tunasan. May, yung parang kaklase mo, gumanon. Pastor, nandun si pastor sa bikutan, may kinakasal. Pastor, kailangan kita. Hindi dapat ikaw mismo. Di ba? Jesus name. Pasukan mo muna ng kutsara na may bimpo. Tapos, the first aid kasi yon para hindi niya makagat ang kanyang dila. Tapos, Jesus name. I-rebuke mo na. Di ba? Hindi mo, Pastor, Ate Shell, sakyo. Di ba? Kailangan ikaw mismo. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw mismo. Ayan. Kaya sabi nga, when you pray, next na natin. When you pray, the flesh is subdued and the spirit man thrives. Goal natin yan. Na sa mga susunod na araw at panahon, yung spirit man, yung inner man, lumakas. Kasi bakit? Kapag malakas ang inner man, tsaka spirit man, di ba, hindi basta-basta nadadaig ng demonyo. Okay, number 9. When you stop praying, you start fighting unnecessary battles. Yan. Sabi nga, do you see yourself picking unnecessary fights and starving yourself of vital energy and focus? Sino sa inyo parang napapatanong, ba't nasangkot ako dito? Bakit pinroblema ko bigla to? Bakit may ganito? Ba't nangyari to? Diba? Kasi ang demonyo, he came to steal, to kill, and to destroy. Kaya minsan may mga unnecessary battles na dapat hindi mo naman pinagdadaanan, pero pinagdaanan mo. Diba? May mga problemang hindi naman dapat para sa'yo, nadamay ka lang, pero pinagdadaanan mo ngayon. Bakit? Kasi kulang sa pray. Kaya sabi nga 2 Timothy 2:23, again I say, don't get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. Diba? Kaya sinasabi niya dyan na huwag kang maki-involve dyan. Diba? Kailangan manalangin ka. Okay, number 10, when you stop praying, you become ordinary. Yan, gusto nyo ba yon? Ordinaryo lang kayo? Ordinaryo mga tao, yan o. Sabi, prayer brings out the supernatural into our ordinary everyday lives. Sabi, you lose the supernatural touch when you stop connecting in the place of prayer. Ito lagi ko kinukwento to, di ba? Yung sa church nila Guillermo Maldonado, simpleng member lang ha, may nalaglag kasi na member nila mula sa 3rd floor, nalaglag. Eh di ngisay, patay. Tapos, di yung member na yon bumaba. Jesus name, ganyan-ganyan, nirebuke niya, spirit of death. Tapos nagtang siya, nabuhay. Binalita yon, simpleng member, nakapagpabuhay ng patay. Diba? Kasi, every time na we pray, nagiging extraordinary tayo. Yung kapangyarihan ng Diyos, sumasayo. Kaya parang, kung ikaw ang confession mo, I'm just a little girl. Diba? I'm just a lady. Diba? Kapag ang banal na spirito
Di ba? Dumating sa'yo ng napakalakas, powerful na nalangin ka, everything is possible with you. Nothing is impossible with God. Naintindihan? Kaya kapag nakikita ko tuloy ng tao, may kakaiba talaga dito sa taong to eh. May kakaiba talaga. Diba? Kaya may mga pabor tuloy. Okay, number 11. When you stop praying, things start to fall out of place for you. Diba? Yung parang bigla-bigla na lang na wawala. Pero when you pray, the stars align for you, everything just seamlessly falls in line. Sabi, stop praying and things fall out of place. Even nature appears to fight for you. To fight you. Diba? Parang kumbaga, parang lahat sa'yo. Laban sa'yo, diba? Kasi hindi nga nagpe-pray. Psalm 16 verse 6, the lions have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. Pero when you pray, the stars align for you. Nature works for you. Ito, malapit na matapos. When you stop praying, bad habits and spirits quickly fill your prayer space. Ito naman, ito yung usapin na kapag daw tumalikod ang isang Kristiyano na sa Panginoon, yung demonyo na galing sa kanya, magkukuha pa ng marami pang demonyo at babalik doon. And ganun din daw ang nangyayari kapag hindi nagpe-pray. Yung mga bad habits, di ba, nauulit. Tinanggal mo na yan. Hindi ka na nagsisigarilyo. Hindi ka na nagiinom. Pero nung nakalimutan mo mag-pray, nung hindi ka na nagpe-pray, nung ayaw mo na mag-pray, unti-unting na bumalik ulit. Kaya kung ayaw nyo mangyari yon, start praying. Diba? Merong preaching noon si Ate Ruth, ang ganda-ganda. Sabi doon, stop playing, start praying. Diba? Kasi marami sa atin, diba? O sa mga Kristiyano, naglalaro pa. Pero dapat, ang simulan natin ay ang pananalangin. Okay, and last na lang, yan yung verse natin sa Luke 25 to 26. Last na lang, when you stop praying, you lose your peace. Diba? Nawawalan ka ng kapayapaan. Sabi, prayer keeps our focus on God and our minds at peace. Diba? When you pray, you remain at peace. Kaya sino dito hindi makatulog? Diba? Sino dito may mga anxiety attack? Yan. Sino dito merong mga insomnia? Yan. Alam nyo, nawawala yung mga yan through prayer. Pag nanalangin tayo, lalo yung mga kay Olokoya, gamitin nyo yun. Kaya nga natutuwa ako kasi pagkalabas namin dyan, nung inaayos ko na yung motor ko, pauwi na kami, ako lang napansin yung tarpaulin nila dyan, yung katabi. Di ba ito therapyhan to, yung katabi natin, na kapag daw ikaw ay may anxiety attack, insomnia, panic attack, di ba? Lapit ka lang dyan. Pero ang galing sa atin, bakit? Kasi hindi natin kailangan gumastos ng ganun, hindi natin kailangan magpa-therapy ng ganun, although hindi masama na kumonsulta kayo sa kanila, pero pag alam mo yung Word of God, tapos nanalangin ka, tapos lagi ka pang sumisimba, naayos buhay mo. Di ba? Hindi naman minsan instant, pero unti-unti. Unti-unti, umaayos. Di ba? Inaayos ng Panginoon. Amen? Kaya ganun ang benefits kapag nananalangin tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, ano pang iniintay mo? Mag-pray na tayo. Di ba? Kasi ng Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Diba? Kapag nananalangin tayo, mas lalo tayong napapayapa. O ito, sa mga taong nade-depress naman at nalulungkot, ano sabi dyan? When you pray, depression vanishes. Kaya alam nyo ang sagot sa move on, para makamove forward tayo, prayer. Time with God. Diba? Kasi minsan alam nyo, halimbawa sa mga family nga rin nila, Andrea, mahirap naman talaga lalong-lalo kung walang Diyos, di ba? Kung wala silang Jesus. Si Althea, parang napapaisip ako, paano pang nakaka-attend tong batang ito? Sa kabila ng mga ganon. Bakit? Kasi natututunan na nila yung ganon, na manalangin, umasa sa Diyos. Sabi ko nga sa kanila, Ding, mas lalo kayong umattend. Mas lalo kang umattend, Althea. Kasi yun ang power, yun ang sikreto para makamove on sa pag nananalangin tayo. Pero halimbawa, pag iiyak-iyak ka lang, halimbawa, pag nanamnamin mo lang yung nakaraan, talagang malulungkot ka eh. Ganon din yun sa Maglaya, di ba? Ang power nila na makamove on, that time na nawala si Pastora, ay prayer din.
Di ba? And praise God, andyan pa rin sila ngayon nananatili. And ikaw din, bawat isa rin sa atin, alam nyo bakit nandito pa rin tayo? Because of prayer. Because si Lord, di ba, nandyan kasi siya. Okay? Kaya sabi nga, so pray without ceasing. The Bible says that the fire on the altar must not go out. Di ba? Kaya yan ang simbolismo niyan. You must continue to feed it with wood. Sabi sa Leviticus 6:12. And prayer fuels God's fire in your bones. Kaya kung gusto nyo na ma-encourage sa pananalangin, di ba? Mga negative na naman yan, yung sinabi ko sa inyo. Pero babalik ta rin nyo lang. Kapag nanalangin ka, anong mangyayari? Di ba? You will start making good choices in life, di ba? Hindi ka magkakamali. Pangalawa, when you start praying, hindi ka na magtatago sa Diyos. Hindi ka na magigilty, di ba? Hindi ka na mahihiya. Pangatlo, when you pray, di ba? Magkakaroon ka ng energy na kailangan mo ngayon at kailangan mo sa circumstansya na meron ka ngayon. When you start praying, mawawala yung mga obstacle. Di ba? Matatanggal ang lahat ng mga problema na dinadanas natin. Panglima, kapag nagpe-pray ka, magiging fresh ka, di ba? Aayusin ng Panginoon yung mukha mo, di ba? Yung itsura mo, yung mood mo, di ba? Ayusin ni Lord yan. Pang-anim, when you start praying, magkakaroon ka ng hedge of protection. Lalakas ang walls of defense mo, system of defense mo. Kapag nagpe-pray ka, you will have divine inspiration, excellence, di ba? And hindi ka magkakaroon ng error sa buhay. And although minsan may mga error talaga and mistake, pero magiging lesson learned na lang yun. Magiging stepping stone mo, di ba? Para ma-reach mo yung pinaparich sa'yo ni Lord. Number 8, kapag nag-start ka ng mag-pray, di ba? Ikaw ay mas lalong magiging spiritual. Mananalo ka against carnality, against flesh. Pang-siyam, kapag nananalangin ka, may iwasan mo yung unnecessary battles. Diba? At mapapagtagumpayan mo ano man ang battle mo ngayon. Pang-sampu, kapag nag-pray ka, magiging extraordinary ka. Hindi ka lang magiging kagaya ng classmate mo, magiging katrabaho mo, kundi magiging iba ka. Pang-11, when you start praying, lahat ng mga bagay mag-fall in line. Diba? Aayos sa buhay mo. Family, pag-aaral, pagtatrabaho, mga mahal sa buhay, relationship, and friendship. Pang-12, di ba, kapag nagpe-pray ka, hindi babalik yung mga bad habits o yung mga masamang spirito na nanggaling na noon sa'yo. And last na lang, when you start praying, magkakaroon ka ng shalom-shalom. Magkakaroon ka ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos na hindi maarok ng mundong ito. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pray na tayo. Attend na tayong prayer meeting. Attend tayong prayer marathon. Di ba? Kaya manalangin tayo. Be a people of prayer. Be a person of prayer. Di ba? Gayahin natin si Daniel. Gayahin natin si Jesus.